Basta AM DZMM. At dahil dyan sa report ni Nico Bagsik ay makakausap natin sa linya ng telepono ang spokesperson ho ng Department of Agriculture. Dako, ang laki ho ng epekto nitong agrikultura, itong mga sunod-sunod na habagat at itong mga bagyong nagdaan. Makakausap natin walang iba kundi ang Assistant Secretary ho ng DA at spokesperson si Arnel De Meza. Asek Arnel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Asek, good morning. Hi, Danny. Good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Thank you very much ho sa oras ninyo, Asek. So, for now, ay ang parang datos na ibinibigay sa akin dito, umabot na pala ng 1.73 billion pesos ho, yung pinsala at mga pagkalugi ho sa sektor ng agrikultura, bunsod nito mga habagat at mga bagyo. Tama, Asek? Actually, Danny, yung huling bulletin na nilabas namin ay nasa 1.9 billion. Yung damage na sa sektor ng agrikultura. Ito yung dahil dun sa Typhoon Luis, Maymay, kasama na rin si Nening at saka yung habagat. Tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat. So kaya nga. At ano ho ba ang mga regions ang talagang nadali ho ng gusto ditong mga sunod-sunod na bagyo at itong habagat? Pinakamalaking epekto dito sa Central Luzon. Umabot yan ng almost 971 million. At ang probinsya na pinaka-apektado dito sa Central Luzon, yung Pampanga, 430 million. Tapos itong Nueva Ecija. Nueva Ecija. Tama ho ba na yung talagang malaking pinsala ho ay sa Palay na halos 1 bilyon? Yung sa Palay, nasa 1.07 billion, a little over 1 billion. Ang ano naman ito, Danny, bagamat malaki yung value ng loss, in terms naman doon sa volume, maliit lang ito, 26,000 metric tons or 29,000 metric tons. Maliit ito kumpara doon sa total natin na average harvest every year na 20 million metric tons. At yung karamihan naman doon sa mga area na damaged and partially damaged, about 41,000 of the total 49,000 hectares na nasira at may chance of recovery. Only about 9,000 hectares totally damaged. Okay, so yung iba pala partially damaged, so ibig sabihin okay naman yun, maaano pa rin natin yun, magagamit pa. Tama ho ba? Yes, so may chance of recovery. Ibig sabihin hindi masyadong nababad at na-drain agad at umupay na konti, pero makaka-recover naman. Pero yung totally damaged talagang nasira talaga yan. Pero yung mga in terms do sa datos ng totally damaged, wala naman ho itong epekto in terms of supply? Hindi ho tayo magkakaroon ng kakulangan? Hindi, Danny, kasi napakalit lang ito na bahagi. Okay. Plus, maganda yung naging production natin last time. Kung din yung total imports natin, okay din. So, in terms of our inventory as of today, we are not expecting any price dip dito sa bigas. Okay, and when you say stable ang inventory natin, yung supply, wala tayong iniisip na let's say pwede hong sumirit yung presyo ng palay or yung bigas? Tama yun, Danny, dahil nga maganda yung inventory natin doon sa NFA na level, sa mga traders level at saka doon sa nasa household level na pabigas. Kasi 'di ba yung rice staple of the Philippines pa rin kasi yung Nueva Ecija. So doon ho marami yung agricultural lands natin na damage ng mga tubig baha. Tubig baha to kasi wala namang malakas na hangin. At mabilis din naman din na pag bumabaha, nag-subside din naman. So kaya yung iba nabababad lang dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Okay, so pero, next it will be recovered. Okay, so yung next to Palay, ang info namin dito, yung mga high value crops gaya ng gulay, yung mga kalamansi, durian, mga lansones, yun yung mga somehow apektado rin. Yung sa palengke ho ba, wala tayo naging problema na pagtaas ng presyo ng mga let's say talong, ampalaya or ano pa yung mga important na ingredients sa mga let's say pag nagluto ka ng pinakbet? Dahil tama yan. Ang naapektuhan, hindi naapektuhan yung bigas,
Pero yung ating mga gulay, lalo na yung pinakbet, dahil nga tinamaan itong Central Luzon at Southern Tagalog, Oo. sila kasi yung taniman at main supplier natin ng pinakbet dito sa Metro Manila. Oo. Kaya nakakita tayo mga 20 hanggang 40 pesos sa halimbawa sa talong, dito sa kamatis, binabanggit mo nga yung sa kalamansi, mga about 10 to 15% increase. Ito naman na hindi tatagal, Danny, dahil yung gulay naman bilis nakaka-recover at ngayon maganda na yung panahon, tuloy-tuloy na. Mhm. So, siguro in 3 weeks to 1 month tayo naka-recover ulit yung mga gulay. Ay punta tayo, Asek, dun sa livestock. Yung mga 14.85 million din daw ang naging effect. Ano ho ba to? Mayroon din ho may kinalaman din sa, meron kasi tayong problema pa sa ASF di ba? Separate naman yung issue natin sa ASF, bagamat malaki na yung binaba ng mga barangay kung merong active cases ng ASF. Ito na yung mga kasama na rin dito yung mga iba pa natin na livestock bukod sa baboy, manok at saka yung ating mga kambing. May mga ilan din na damay. So ngayon nasa 16 million ito. Okay. So at least medyo contained naman, no? Mindanao lang yata yung ASF, di ba? Hindi dito banda sa Luzon area, pero ngayon nasa Mindanao yung karamihan ng active case. Okay, for now. May info ho kami, Asek, yung may mga ilang truckload daw ng mga gulay, let's say carrots, itong pechay, na itinatapon na lang daw sa gilid ng kalsada sa Tublay, Benguet. Ano ho ba ang ito sayang di ba? Yung mga ganito, na oversupply ba to? Ang nangyari dito, Bali, Dani, yung sa Benguet. Sa trading center, di ba? Ito ay, na-harvest na ito, papunta na doon sa La Trinidad Trading Post. Nakapila na ito. May naibenta, pero yung, dahil mahaba yung pila ng truck, nung mga panahon na yun, sunod-sunod yung pag-ulan, about 1.5 weeks ago. So meron hindi na benta lahat at dahil nga patuloy ulan, nabasa yung harvest niya at dahil nabasa, nasira at binalik na lang doon sa kanyang lugar at habang daan tinapon na nga. Bagamat tatulungan ito ng ating regional field office. At bago pa actually nag-ulan, nakapagbaba na natulungan na about 32 metric tons doon sa area na yun. Dinala rito sa Cavite, sa Pampanga. At tuloy-tuloy naman. So naibiyahe rin? Pagtapat natin ng mga truck natin. Yes po, naibiyahe din. Okay. Oo. So at least, di ba, hindi lang kasi yung pag sinabing naitapon, ibig sabihin, wala nang bumibili doon sa area na yun, region na yun. Pero naibiyahe rin dito sa Central Luzon, at least naibaba. Yung iba na ibaba. Yung iba nga ay dinala rito sa La Trinidad Trading Center. Kaya lang, yun nga, inabot ng ulan dahil doon sa haba ng pila. Kaya ang ginawa natin, nagkaroon na rin tayo ng dedicated lane para doon sa ibang farmers natin para hindi na kumaba pa yung pila ng mga trucks at palabas ng trading center. Kasi normally, nag-event day talagang marami. Metric tons yung pumapasok at lumalabas doon sa trading center natin sa Benguet dahil yan ang main supplier natin ng mga gulay. Dito sa Metro Manila, Central, Southern Tagalog. Oo. Maganda ho ito. Para sa upland ito, upland-based yung ating pang-supply. Speaking of yung bigas kanina na pag-usapan natin, kasi parang meron kaming report kanina na talagang sinusulong ho nito si Secretary Chu Laurel. Itong parang campaign line niya na huwag sayangin kahit isang butil na bigas. Di ba marami ba tayong reports na somehow maraming nagsasayang or at least to be aware lang sila sa hirap ho that dapat to i-save yung even yung isang butil ho ng bigas. Yung campaign nyo na dyan sa DA. Actually, Daddy, meron kaming campaign. Yung every November of the year, meron kaming tinatawag na Rice Awareness Month o yung RAM. Pero ngayon, ginagawa na natin whole year round yung ating rice awareness. Ang gusto natin masyado maging aware yung ating mga kababayan na marami tayong na-harvest sa bigas at nagiging kanin, pero marami rin na nasasayang dahil ayon sa pag-aaral ng DOST-SNRI, 2 kutsara yung nasasayang per person o bawat Pilipino. Ganun ba? So katumbas yan ng mahigit 10 million na sako ng bigas.
So katumbas yan, almost 25 billion pesos na worth ng bigas na nawawala taon-taon dahil sa hindi nauubos. Kukuha, madami, tapos natatapon lang. On the average pala, magandang ano yan, info. Bali, 2 na 2 kutsara per person ng average. So it can amount to 10 million sacks of rice a year na nasasayang if we compute. Kasi 150, 120 million Filipinos. So pag tinayin mo, kasi yung isang kutsara man nasa mga 6-7 grams yan. So yun nga yung katumbas niya. Pag minultiply mo every day na nasasayang times a year in 365 days, so maabot yan ng 10.85 million na sako ng bigas. Maganda ho yan. Kaya pala meron kayo nito para at least yung to instill awareness. Kasi yung Rice Awareness Program, ano ho ito? Nagsimula na ho ito? Hanggang kailan? Actually, matagal lang ginagawa Year ng round. DA sa pangunguna ng PhilRice, ating Rice Awareness Month nga. Bukod dito, gusto rin natin sila matutunan ng hindi lang kanin o bigas yung source ng carbohydrate. Pinapromote din natin ang kamote, ang kasama, ang mais, at iba pang alternative sources ng carbohydrates natin. Para, siyempre, hindi lang, kasi maraming masustansya, lalo na yung kamote, napaka-sustansya niyan, na pwedeng ipandagdag sa pagkain natin, na hindi lang puro kanin o bigas lang. Okay. That's good to hear. Nako, Asek, maraming salamat sa oras ninyo. Maraming salamat din, Danny. As always, mabuhay ka at magandang umaga. Mabuhay din ho kayo. Yan hong spokesperson ng Department of Agriculture. Walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan na naman ho ang programang Kabayan. Gusto ko lang ho pasalamatan ang nanonood sa atin. Sila Richard Merck, Dave Jonor. Lagi yan. Si Sosimo Gasmin at ang asawa niya si Marites Gasmin. Laging nanonood sa atin. Siyempre si